Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon, isang mainit na pagbate at respeto sa inyong lahat na iyong panibagong araw. Pwede din mo bang ipakita si Bonchuk? Gusto bang lumabas, Bonchuk? Kahapon pinalabas ko sila, naglakad-lakad sila, grabe, hindi basta-basta. Isinama pa nila si Faisal. Magkakasama sila at si Faisal ang leader. Ngayon, pakakawalan ko ulit. May inayos kami sa bukirin, ipapakita ko. Meron din ako magandang balita para sa inyo. Nanganak na si Nora, ang babaeng alaga natin. Salamat sa Diyos, malulusog ang mga anak natin. Ipapakita ko sila sa inyo. Puno ng kaganapan ng video natin ngayon. Pakiusap ko lang, huwag niyo ako bigyan at bigyan ninyo ako. Para masuportahan ako, pakilike ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Sige, simulan na. Tingnan mo ang mga leon ko. Matatalo pa sila ni Destan. Hindi ko pa rin nabibigyan ng pangalan ng batang babae na yan, kaibigan. Sa video na ito, magpapasya ako kung anong magiging pangalan niya. Nasaan ang anak kong babae sa video na ito, ang aking maganda, aking munting leon? Inaharap na alamat, aliga, magsasakripisyo ako para sa iyo, grabe ka. Mashallah, sa anak kong babae. Mashallah, sa maganda kong mahal. Halika nga dito. Pakawalan mo na si Bonchuk. Halika dito, Bonchuk. Hayaan mo na si Bonchuk maglakad. Sana wag mo nang dumating si Destan. Halika, Bonchuk Reyes. Reyes, halika na. Sa'yo ang lugar na ito. Halika na. Oh. Diretsong ipinakita ni Bonchuk ang lakas niya. Good luck. Halika nga, halika, 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 halika. Simulan ulit natin ang pagiging pastol ngayong araw. May aso mo sa labas na mag-aatat. Wala, Lolo. Nag-iisa lang ako. Sandali, Lolo. Curious lang ako kay Destan. Ngayon ko lang siya sinama sa mga kambing. May sasabihin ba siya? Lolo, siya lang ang natatanging Doberman na asong pastol sa mundo. Destan! Guwapo kong anak. Astig ang tindig mo sa gitna ng damo. Aking matapang na lalaki. Astig kong anak. Iaalay ko ang sarili ko para sa'yo. Sinimulan ko na rin ilabas araw-araw ang mga kambing. Kuya, puro damo na dito. Itong mga ito, si Destan dumating na, sandali lang. Destan, sandali lang! Ikaw talagang walang hiya ka. Walang hiya ka talaga. Anak, di ba sabi ko maglaro ka ng maayos? Grabe, ang laki mo na, loko ka. Iaalay ko ang sarili ko para sa'yo. Pero halika't ikukulong ka muna namin, Destan Baba. Sigurado ako may gagawin kang kalokohan na yon. Udyukan mo rin ang ibang mga aso. Ang sunglit mo talaga, sandali lang. Sandali lang, anak. Isang minuto, Destan. Nagagalit siya kasi kinulong ko yung tao. Tingnan mo, parang pupunitin niya ako, baliw talaga. Halika nga, Bonchuklar. Isasama ko na rin ba si Pusat tatay sa kanila? May aso bang makakalaban si Pusat? Tingnan natin, wala. Pusat, halika, dumaan ka, anak. Gagawin ko may yung asong pastol si Pusat. Pusat, ang tapang mo talaga. Grabe kayo. Ano nga ulit sinasabi ko, kuya? Sobrang taas na ng presyo ng pagkain. Mabilis maubos ang pagkain ng mga ito. Kaya huwag mantaka kung hindi sila tumataba kahit malakas kumain. Manasahanin na kambing ang mga ito. Kaya mas maliit dahil gatasan sila. Bonchuk Baba, bagay ka rin sa labas ha. Astig ka talaga. Ngayon, buong araw mula umaga hanggang gabi, pinapalabas na sila. Bonchuk, kamusta na hari? Ha? Sandali lang, Natasha. Agad-agad ka nagsiselos, agad-agad. Basta wag ko lang sila mahalin. Sandali, hindi. Umayos ka, hindi, Natasha. Hintayin mo. Bonchuk, tusukin mo si Dede ng sungay mo. Sige anak, para matuto siya. Huwag mo siyang kaawaan. Huwag mong pansinin ang luha ni Dede, Bonchuk. Pasaway na Dede, gusto mo bang ikulong kita? Ngayon, dumating na ang katapusan ni Dede, dumating na rin ang katapusan ni Natasha. Sila, tingnan mo si Bonchuk. Grabe, idol. Sige Bonchuk. Kambing laban sa mga aso, nakikita mo ba? Kung may 2 o 3 pang lalaking kasama si Bonchuk, siguradong kaya nilang talunin ang mga asong iyon. Natasha, tama na. Masyado ko kayong kinonsinti kaya kayo nagiging pasaway. Hayaan mo muna siya. Sa totoo lang, ako rin ang dahilan. Pero normal naman sila. Hindi sila sobrang madaldal. Hintayin nating makadaan ang mga kambing. Kalma lang mga bata. Nang makita ng mga nasa kulungan ng mga ito, nagwala rin sila. Kuya, alam mo naman kailangan natin ng lugar para ikulong sina Dede. Kapon ginawa namin yon, gumawa kami ng magandang pinto sa lugar ni Sky. Alam ng mga sumusubaybay, ang Instagram ko ay TayphonDMyRCITV. Sundan niyo ako doon, nagpo-post kami habang gumagawa. Tapos na rin halos ang trabaho sa mga container. Pinagawa na namin ang kusina at iba pa. Hanggang katapusan ng buwan, tuloy pa rin trabaho namin doon. Dahil sa renovation, napabayaan ko ang paggawa ng video
Pasensya na, pero tuloy-tuloy na ulit tayo bro. Tapusin ko lang mga trabaho ko hanggang katapusan ng buwan. Ngayon, hayaan muna nating magpakain dito ang mga bonchuk. Rocky, gusto mo rin maging asong pastol? Dinala ko si Rocky sa palengke kahapon, namasyal siya sa basket at nakakatawa siya. Prinsesa, kumusta ang mga tuta? Mahal? Salamat sa Diyos. Maganda ang panahon nitong mga araw. Uy, paki-video yung porch dyan. Tinan mo yung porch sa harap. Ang ganda mga kaibigan. Kapag natapos yan at tiningnan dito, sigurado magandang itsura. Nasa container niya si Isabel. Dinala ko rin siya at sinabi maglakad-lakad muna. Baka umatake na naman siya sa mga kambing sa video. Isasara ko muna siya habang nandyan siya. Pag natapos ang lahat ng detalye at payagan ng Diyos, siguradong gaganda rin itsura niyan. Bumili ako ng bagong oso para sa bakuran. Kunan mo siya ng video habang natutulog sa kubol. Bessie, inaalagaan namin para sa kurban. Simula dumating siya, tumaba na at siguradong magandang karne ang makukuha at kung loloobin ng Diyos, dito rin siya natutulog. Halika, ganyan din ginawa namin sa mga pinto. Imbes na gumawa ng bagong kulungan, sabi namin kay kuya na hindi na kailangan, gagawa na lang kami ng iba. Sabi ko, gamitin na lang ng imbakan, lilinisin at ayusin din namin. Tingnan mo, ganito'y pakita. Sira ang gitnang pinto dito, kaya kahapon gumawa kami ng bago at pininturahan ng itim. Maganda ang kinalabasan, kuya. Ganito ang unang kwarto namin. Kung isasara ko sina Natasha at iba pa, direkta ko silang ipapasok dito. Dahil purong semento ito, hindi sila makakatakas. Maayos ang gawa at pinto. Halika, ipapakita ko ang loob. Hindi pa tapos ang pinto, pinuwesto lang muna namin ito. Hihinangin namin ito ngayon. Sobrang kalat sa loob niyan. Dito namin tinatapon lahat ng kung ano-ano at basura. Kahapon, maraming daga ang nahuli ng mga aso dito. Tinumo, may isa pang daga doon. Talagang parang sinalakay ng mga daga ang loob. Kahit saan ka tumingin may daga. Kahapon, buti na lang nilinis ng mga asong lugar na to. Tinanggal nila ang mga daga. Ngayon, lilinisin din natin dito. Tingnan mo, halimbawa lang, sandali. Lalabas muna ako. Ang problema dito, sina Dede, Ashia, Natasha. Kaya isasara muna natin sila. Walang kandado sa pinto. At di pa tapos ang trabaho, gagawin din natin na yon. Dede, sige, lumabas ka na. Tingnan ko lang kung makakatakas ka. Nilagyan namin ng panel na bakod sa ilalim at wire mesh sa taas. Pinatibay namin ang ilalim para hindi sila makatakas. Ngayon, gagawin na namin ang kandado at susubukan ito. O ano nangyari? Halimbawa, pinalaya ko ba si Faisal? Pinalaya ko ba ang mga kambing? O magpapakawala pa ako ng ibang aso? Silang tatlo ang papakawalaan ko dito. Ang pinaka nagpapasakit ng ulo ko talaga ay sina Natasha, Dede, Ashie. Simula ngayon, tuluyan na namin naayos ito. Dito na sila mananatili, kuya. Ano sa tingin mo? Kumusta ang pinto? Inaasahan ko mabigyan ito ng marka mula sa 10. Gusto ko talaga ito. Ganitong-ganito na rin ang pinto ni Sky. Alam niyo naman si Sky, dati siyang nakatali dito sa labas. Sky, baba, halika, halika anak, halika. Para makita ng lahat ng malaki mo, halika. Ayaw na lumabas ni Sky. Simula na ilagay siya sa loob. Sobrang lungkot at parang walang gana o sigla si Sky. Pero maganda naman ang lugar niya na yon. Alam niyo naman, sinisira ni Sky yung ilalim ng pinto. Kaya nilagyan namin ng makapal na bakal dito sa ilalim. In-screw namin ng maayos para hindi niya masira. Tapos nilagyan namin ng panel na bakod sa ibabaw. Tumakas agad si Natasha dahil hindi nakakandado ang pinto. Anak, matapos ko gawin ng kandado, hindi na sila makakatakas. Panel na bakod dito, may bakal sa ilalim at nakascrew lahat ng parte. Kaya matibay at magandang resulta. Gusto kong ilagay si Sky sa kwarto kasi ina-attack niya si Dede kapag dumadaan. Baka mag-away pa sila. Dati ginawa namin itong kulungan para kay Sky tulad ng kay Medusa. Pero sinubukan niyang sirain ang mga bakod doon. Dito sa bago, hindi na niya ginagawa yon. Sa awa ng Diyos, maganda at maayos pati pinto. Simula ngayon, dito na ang bagong lugar ni Sky Baba. Sky, pwede ba kaming dumalaw sa'yo? Ha? Simula nang ilagay ko si Sky dito parang malungkot siya. O Sky, mukhang malungkot ka anak pero may sarili ka ng kwarto. Sa Istanbul anak, 10,000 lirang bayad ng mga tao para sa ganitong lugar. Kung mali ako, sabihin nyo. Pero nakikita ko talaga, ang ganda ng lugar ni Sky Papa ngayon. Linisin na lang sa loob, ayos na. Hindi pa, tapos dito, matatapos din yan. Pagkatapos, i-mount at i-welding na natin ito, ayos na kuya. Maganda rin ang lugar ng Medusa, buti hindi na siya nakakatakas dito. Sinisira pa niya ang kubo, nakakabaliw talaga. Nakakabaliw talaga si Medusa sa kubo niyang tinutuluyan. Minsan pinanghinaan ako ng loob dahil sa kanya.
Gusto ko na rin siyang ibigay, pero titinan ko muna. Kapag may mabuting tao na dumating, ibibigay ko si Medusa. Walang problema kina Escobar. Maganda na ang mga bagong kulungan, pero magdadagdag pa rin tayo, kuya. Oh, naku. Pusad, huwag mo masyadong guluhin si Maradz. Ngayon gusto ko rin palabasin sa bakulan sina Carlos at Hector. Kaya dapat walang nakataling lalaking aso sa labas. Nakataling sina Apollo Maras at Ares sa labas. Kailangan natin palayain ng tatlo at gagawa ng espesyal na lugar para sa kanila. Para hindi tayo magkaproblema kasi kapag nakatali sila at pinalaya ko si Hector, baka subukan niyang atakihin ng mga asong nakatali. Katulad ng ginawa natin kina Escobar at Sky, gagawa rin tayo ng espesyal na lugar para sa kanila. Mga baby, anong ginagawa ninyo dyan mga mahal ko? Ang ganda ng lugar ninyo. Nag-iikot ba kayo sa napakalawak na lugar? Ang bilis nilang lumaki. Grabe. Mga baby ko, masyala sa inyo. Nasaan na ang mga cute baby, mga pogi kong anak, mga leon ko kayo? Dede, huwag mong guluhin si Bonchuk. Mag-behave ka. Dede, halika dito. Lumapit ka. Huwag mong pakialaman ng mga kambing. Hayaan mong manginain sila. Makapakawait ka. Sa totoo lang, hindi naman nila ginagawa yan dati. Ngayon kasi, binabantayan ko sila. Kaya sina Dede at Natasha ay ginaganahan. Hayaan mo na lang silang maglakad araw-araw, kuya. Rocky, huwag mo rin silang abalahin, pilyo ka. Malayang nanginginain ng mga hayop, di ko na binabantayan. Nagiging masigla na ang mga ito. Lagyan na lang natin ng kandado, tapos makakalakad na ng malayang mga kambing at mas malayang makakagala si Faisal. Pusat! Ulan, wala bang kwelyo si Pusat sa leeg niya? Pusat, halika. Halika, anak, halika. Aso ng pastol na si Pusat. Aslan, Pusat, samahan mo sila sa unahan, anak. Ang gwapo kong anak, ang laki na niya. Lolo! Lolo, halika dito. Lolo, dumaan ka. Lolo, halika. Halika. Huwag ka magpasaway, umayos ka nga dyan. Halika dito. Ngayon, panahon na para sa mga anak ni Nora. Tara, Gokan, puntahan natin. Si Nora, mga kaibigan, ay hindi ko kailanman inalis o ginalaw sa pwesto niya. Bakit? Ngayon, lupa ang saig doon. Oo, naranasan na namin yan. Pag nilalagay sa paanakan, laging may inakay na nadadaganan o may nangyayari. Dahil tiles ang sahig, malamig ang paanakan. Malalamig doon kaya kailangan laging magpaapoy ng kalan. Hindi ko na ginalaw ang pwesto niya, parang kaun ng paanakan na talaga. Sa tingin mo, ilan lahat ng inakay natin, Gokan, may makakahula kaya? Oh, mahulaan ko. O sige, bigyan natin ng regalo ang makakahula. Kung isa sa mga anak ang ipapamigay mo bilang regalo, sasabihin ko ang numero. O, pag-isipan natin yan. Ngayon, si Gokan na lang ang magsusulat niyan gamit ang mga peking account. Siya na ang bahala. Tingnan natin kung sino ang makakahula. Hinihintay ko ang mga hula ninyo sa mga komento. Sinuri ko kanina kasi binilang ko isa-isa. Hindi namin alam kung ilan ng lalaki at ilan ng babae. Kaya sabi namin, huwag na lang namin galawin lahat. Sasabihin ko na lang, may 8 tayong anak sa kabuuan. Huwag kang magsinungaling, kuya. Ilan ba talaga? Meron kang 7 anak. 7. Saan napunta ang isa? Yung isa akin, di ba? Isa. Ay, kay Gokan. Sabihin na lang natin 7 lahat. Hindi ko alam ilan ng lalaki o babae pero ang mga anak natin ay napakaganda. Unang beses mga anak din Hanam. Madalas, hirap ang ganitong aso sa una nilang panganak. Naapakan, namamatay, kinakain o napapabayaan. Pero si Nora, sa awa ng Diyos, napakabait na aso talaga. Gohan, pumasok ka. Sige. Isa lang. Gusto ko ng tulad ng kay Nora. Ayos ba? Dayanong kay Nora. Isa lang ba? Isa lang, wag natin masyadong ipakita. Kung ganun, ibibigay ko na lang sa'yo ang akin. Siya lang, kahapon pa nga. Nangganak siya kahapon. Ikalawang araw na yon, salamat sa Diyos. At malusog ang mga anak natin, mga kaibigan. Nakita ko at na-excite ako, kaya di ko ginalaw pwesto nila. Sabi ko, wag galawin para komportable siya at maalagaan ang mga anak niya. Pinapakialaman natin sila para mabuhay, pero lalo lang lumalala ang problema. Pinakamabuti, talagang hayaan na lang sila. Hinayaan na lang namin sila. Buti na lang at naging maayos at malusob sila. Lumalaki na ang mga anak namin. Ngayon, inaalagaan na niya sila. Sana mabuhay silang lahat. Lukan, sandali lang. Huwag niya makita ang camera. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. May pera ka ba, kuya? Ibigay mo. Ibigay mo. Hindi namin to binibigay ng libre. Halika. Bismillahirrahmanirrahim. Handa na ba tayo mga kaibigan? Sandali lang, Lolo. Si Lolo ay nakatingin sa likod sa anak. Pakiusap ko lang. Huwag niyong kalimutan magsabi ng Masya Allah. Pakiusap. Sabihin niyo Masya Allah. Sige na. Bismillahirrahmanirrahim. Tingnan mo.
Lalaki ba o babae? Pero tingnan muna natin babae. Anak kong babae. Tingnan mo kamukha mo talagang nanay mo. May maganda at malusog na po na tayo. Congrats sa lahat. Sana ay pagkaloob ng Diyos na mabuhay siya ng ligtas at malusog at maalagaan siya ng ina niya. Salamat sa Diyos. Naitanong na dati, curious lang ako kung may nakakuha ng tamang bilang. Tamang hula ko, sabi ko nga mga 8 o 10 ang ipapanganak niya. 8 ang anak ning ibinigay ng Diyos. Salamat mga kaibigan, lahat sila ganito. Mayroon ding iba-ibang kulay. Pagdating namin nung nagsisimula siyang manganap, 4 pa lang ang naroon. Pagkatapos noon, naging 6 na sila. Pagkatapos noon, naging 7 sila nung gabi nang nag-inspeksyon kami. Ngayong umaga, naging 8 na sila nang nag-inspeksyon kami. Oo, hindi niya sabay-sabay pinanganak ang lahat. Karaniwan, umaabot ng 2 araw ang panganganak ng aso. Sa kabuuan, may 8 tayong tuta, salamat sa Diyos. Pakiusap, huwag kalimutan ng dasal. Isa pa nating magandang babaeng tuta ito. Gokhan, kunin mo at ilapit sa nanay niya. O, buksan mo ang pinto. Halika, Buksan mo na kuya. halika. Nakapashoot na siya sa loob. Si Nora pumunta sa sulok, di ba? Oh, si Nora nasa sulok. Sige, tama ang pinuntahan niya, tuloy na. Parang pugad na ng panganganak sa loob. Buti na lang at walang napahamak sa anak, mga kaibigan. Siyempre, tinitingnan naman namin kuya. Palagi namin kinokontrol, sana hindi mangyari. Alam niyo ba kung anong lagay ngayon? Ang mga rot at cane corso, madalas matapakan o madurog ang mga tuta nila, kaya marami ang namamatay. Kailangang bantayan lagi. Hindi rin naman lagi namin nababantayan. Pero syempre, dapat magaling din mag-alaga ang ina. Halimbawa, si Nora, kahit unang beses pa lang niyang mangganak, magaling siyang ina. Inalagaan niya ng maayos ang mga tuta niya, talagang mahusay siyang mag-alaga, di ba? Sa akin, ito. Sige, wag mo munang ipakita. Anak, nag-video tayo. Mamaya na lang natin tingnan. Ilapit mo na lang sa dede. Malinaw at diretsong sinasabi ko. Sige, ilagay mo sa ilalim. Ilagay mo. Tingnan mo anak, kalata naman. Huwag ka munang pumili, Diyos ko. Nagabili ng gago. Basta sa tulong ng Diyos, mabuhay siya. Madali na lang lahat, kapatid. Kahit mag-isa na lang siya, anak ko pa rin siya. Anong ibig mo sabihin? Tama. Sana hindi mangyari gaya ng kay Leo, kuya. Walang ganyan. Pwede ka bang umalis dyan? Wala akong pakialam. Sabi niya, kahit isa na lang matira, sa akin pa rin yun. Nakawin ko si Nora at dadaling ko siya. Tingnan mo. Mayan alam niyo na, si Hector ang pinili ko, mga kaibigan. Si Hector ay isang napakalaking aso. Si Nora ang pinakamalaking babaeng cane corso sa amin, kahit babae siya. May pedigree din siya ayon sa pamantayan. Pareho may pedigree si Hector at si Nora. Pareho silang mga dekalidad na alaga. Kung loloobin ng Diyos, lalaki at gaganda rin ang mga tuta, kuya. Sana mapalaki natin sila, mga kaibigan. Halika, tingnan natin siya. Hindi pwedeng hindi natin siya ipakita sa video. Sandali anak, Esselamualaikum. Kumusta batang matapang? Pinalaya mo na ba sina Boncuk, Faisal? Makipaglaro ka rin sa kanila, Faisal. Ngayon, mga kaibigan, kung papalarin, matatapos din natin na yan ang pintuan dito. Gagawin din natin ang pintuan dito. Sandali, gusto mo bang ilakad ko si Rocky kasama si Faisal? Right, halika, right. Rocky, isasakay kita kay Faisal. Gusto mo bang ilakad kita kasama siya? Gusto mo bang mamasyal? Pasaway ka, lolo, magpakabait ka. Huwag mo akong bugisitin, ha? Pasaway ka. Tara, labos tayo. O, tingnan mo, ilalagay natin dito ang pinto ngayon. Bibili rin tayo ng espesyal na yero, yung parang yero na parang baklava daw. Tatapusin natin ang pinto ngayon, tapos diretso tayo dito. Dahan-dahan lang. Tama, tayo son papa. Guwapong anak ko, gusto mo bang palayain din kita? Palalayain kita, tapos atakihin mo na naman ang mga kambing. Loko ka talaga. Halika na, tingnan natin ngayon, kuya. Ayusin natin dahan-dahan, mga kaibigan. Linisin muna natin dyan para magmukhang maayos. Sa huli, papahiran din natin ang asol na pintura ang loob para mukhang malinis. Hindi pa rin tapos ang kay-sky doon. May oras pa tayo. Ang pinakauna nating gagawin ay linisin muna dito. Gohan, alisin muna natin ang mga kalat dito. Ayos pa. Ayusin muna natin ang lugar na to. Ano ang alisin natin? Sa totoo lang, baki na baki talaga dito si Faisal. Si Faisal palagi. Hindi kasya. Saan hindi ka siya? Hindi naman siya tatakbo sa loob at kapag umulan, papasok siya. Lumabas ka, Lolo. Lolo, lumabas ka. Hawakan mo, lumabas ka nga. Lumayo ka sa bungad ng pinto. Alisin muna natin ang samut-saring kalat na yan, mga kaibigan. Pagkatapos nan, saka natin lilinisin sa uli. Ang dami pa nating gamit na kailangan. Baka may lumabas na daga. Nasa lahat ng sulok naman eh. Meron, di ba? Lumabas ka nga. Oo. Maraming daga sa loob nito. Magandang materyales ang makukuha rito.
Ito pa nga ang itsura nito matapos may labas na. Mas malala pa rito dati mga kaibigan. Lahat ng klase ng basura at kalat nandito lahat dati. Sandali lang. Unahin muna nating ilabas ang mga to. Tingnan natin kung makakahuli tayo ng daga sa video. Makikita nila yan dito ngayon. Ito sina Dede, Natasha, Asie. Silang tatlo ay mga manghuhuli ng daga. Hawakan mo muna to. Sandali lang, yung drill at yung bote. Anak, ituwid mo nga yan. Bakit may nahawakan ng pakiling? Ikaw naman talaga ang may hawak ng pakiling. Lumabas ka, Dede. Dede, sa labas, Dede. Pilihan Dede, sa labas. Anak, mamaya na natin linisin lahat. Unahin muna natin ilabas ang mga nasa loob. Itatabi natin ang mga to sa huli, yung mga kailangan lang. Dede, labas ka muna. Dede, labas ka muna, Dede. Lumabas ka na. Umalis ka diyan. Lolo, lumabas ka. Itapon mo sa labas. Anak, bakit mo kinuhan pala? Para mayangat mula sa ilalim, kuya. Baka may lumitaw na ahas o iba pa. Magka-problema pa. Lolo, lumabas ka. Lolo, lumabas ka. Lumabas ka, anak. Lumabas ka, anak. Lumabas ka. Lumabas kayo. Sige, lumabas. Umalis ka diyan. Nandito rin pala ang maganda kong kutsilyo. Kita mo? Tingnan mo. Buti na lang at pumasok tayo at nahanap natin ito. Teka. Wala na tayong magagawa dyan. Bakit? Anong gagawin mo dyan? Kakatayin kita. Nandito lahat ng kalat at basura ng bukid mo. Diretso dito sa loob dito. Teka, Natasha. Matagal-tagal ang paglilinis nito. Oh, siguradong abot tayo ng 1 oras. May mga sulok pa kasi dyan. Mga kaibigan, na yun, ang kwarto ay buti na lang, halos malinis na. Kaunting kalat na lang natira. 6 o 7 karito ng basurang nakuha namin. Talagang marami ito. Ngayon, hindi lang aso ang pwedeng tumira dito. Kapag napinturahan pa ang pader, pwede na rin tirhan ng tao dahil sobrang linis na. Gusto ko sanang pinturahan, pero naisip ko anong silbi kung pinturahan natin ito ngayon. Kung ito na lang natira, itatapon na lang.
Maganda naman ang itsura, di ba? Oo, maganda nga ang itsura, pero kapag nilagay na natin to, itatapon din naman natin sa loob. Kung pipinturahan ko ngayon, masasayang lang ang pintura. Huwag ko na lang pinturahan dito. Hindi na kailangan pinturahan, pahinginan pala. Itapon na rin natin yung mga natira sa loob. Sige, punuin mo. Ngayon, sobrang linis na. Wala nang daga o iba pa, lahat tumakas na. Nung nakita ko to, ano to ah? Kahoy pala yan. Sa labas, marami pang kalat at basura na ayusin pa natin. Teka nga, Natasha, umalis ka muna. Anak, mukhang gustong-gusto mo talaga dito, ah. Ha? Teka nga. Kuya, pati sa loob din. Ang dami pa palang gamit na kakailanganin. Drill, spiral, lahat na maisip mo dati na naming itinapon dito. Pagkatapos doon, Alika dito. Pagkatapos doon, naging pang basura na lang. Ginawa naming imbakan ng isang gilid. Isang gilid. Doon namin nilalagay ang mga kailangan. Ibibigay ko rin to sa mga aso. Sa totoo lang, naging maganda talaga ang kwarto na to. O gamitin kaya natin ito para sa ibang bagay, ano kayang gawin natin? Yokran, nagustuhan ko ang kwarto. Nalinis na. Kahit anong gawin mo, wala akong pakialam. Nang malinis na, umayos ng itsura. Kahit anong gawin mo, kahit maglatag ka pa ng higaan sa loob at matulog, wala akong pakialam. Oo. Nilinis ko na at tatapusin ko na ang pinto, tapos na trabaho ko dito. Oo. Tama ba? Nagtatanong lang ako ng opinion, tao ka rin naman. Huwag mo akong tanungin ng opinion, kuya. Mas magaling ka sa akin. Ito ay isang Tinatanong mo ba ako ng opinion yan? kakaiba ang asta niya. Hindi ito trip, kuya. Ano bang asta yan? Sabi ko, dito. Hindi mo gusto, kuya. Eh di sana nagbigay ka ng ideya, ano kayang pwede? Wala, hindi ako nabibigay ng idea. Kasi hindi mo naman gusto eh. Ibubungo ko na ulo ko sa pader. Sige, bungguin mo. Ibubungo ko na talaga ulo ko sa pader, mga kaibigan. Sumpa ko. Kasalanan ko, Burak. Bakit ko nasabi yun? Iniisip ko lang kung anong gagawin natin. Baka may masabi sa'yo ang mga nanonood. Tanungin mo sila. Eh ano sa tingin nyo ang dapat natin gawin dito, mga kaibigan? Ilalagay ko ba dito sina Natasha? Sa totoo lang, dito talaga eh. Pwede nating isama sina Apollo at Maras. Pero dapat may lugar pa rin para sa mga dede. Apollo, Maras, di kayo marakatakas dito. Karaniwan, winawasak nila ang lahat ng mapuntahan nila. Pero hindi rin talaga sila makakatakas dito. Hindi ko alam, kuya. Kailangan natin pag-isipang mabuti ito, mga kaibigan. Sa tingin nyo, anong dapat natin gawin? Kuya, hanapan mo ko ng magandang ideya para dito. Kasi dito na ko, lolo. Ayon dun ko husgan. Pakilinis ito, ayusin mo dito. Nung nilinis ko yung malaking dumi at binuksan, ang laki ng espasyo na nakita ko, kuya. Parang bahay talaga, pare. Malaki at mukhang bahay. Lobo, mamaya ilalagay ko kayo dito, lolo. Kakalawas lang ni Faisal ganina. Sa mga kambing. Hinahabol na naman siya ng mga walang hiyang dede. Teka, itigil mo muna ang pagsagwan para makuha ako. Ayos dito. Ako na dito, kunin mo yung kawit. Alam mo bang nangyari sa dulo ng pala? May mga babaeng parang nagpaayos ng ilong, ganito. Kunin mo yang kawit diyan. Habang nandito ang kawit, kailangan natin ito, kaya kunin na natin. Sana maging maayos ang trabaho mo. Kung makalabas siya ay magiging bihasa. Ikaw ang makakapagpalabas sa kanya. Tabi, tumabi muna kayo mga bata. Malinis na ito. Paghihiwalayin ko na rin ito ngayon. Malinis, marumi. Medyo naging mabaho na rin dito, mga kaibigan. Sa ngayon ay maayos naman. Gagawa tayo ng kandado para dito ngayon. Pag natapos ang kandado, susunod natin gagawin ng pinto. Sa next video ko na lang ipapakita ang pinto ng bahay. Bonjok, maligayang pandating anak. Anong ginagawa mo, ha? Pilyo. Dede, halika rito. Sst, asye. Nagagalit na naman si Bonchuk, nananakit na naman. Oo, nababaliw na si Bonchuk. Nababaliw na si Bonchuk. Sige anak, pabayaan mo na sila. Dede, dito ka. Wala kuya, mas mabuting ikulong na lang sila. Hayaan mong malayang gumala ang mga hayop.
Hindi naman talaga sila ganyan. Pero dahil nakita nila ako, nagiging pasaway sila. Hindi naman dahil nanggangagat sila, kundi ginugulo lang nila ang ibang hayop. Sige, ituloy na lang natin ang mga gawain natin kung saan tayo tumigil. Ganito na itsura ng kwartong ito mga kaibigan, gaya ng sinabi ko. Hinihintay ko ang mga opinion ninyo. Ilalagay ba natin si Dede? Gamitin ba natin ito sa ibang paraan? Kung ganon, isulat ninyo sa mga komento at pag-iisipan ko kung ililipat ko. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyong sarili ninyo. Paalam. Mag-igat kayo mga kaibigan.